Hello, magandang hapon po. Pag-usapan natin po yung PhilHealth at nabisto po ng Supreme Court Justice na si Justice Amy Lazaro na yung PhilHealth pala natin ay bankrupt na pala, bankrupt na nga, kinuha pa yung 89.9 billion na pundo nito at ginamit lang nila itong balos na sa ni BBM pangbigay sa ayuda at saka ibang mga proyekto. Ang problema kasi ito sa gobyerno natin ngayon, gobyernong palugi ang nangyayari. Simplag ko ipaliwanag kung bakit palugi ang pagkakabit mo. So anyway, nais ko lang din banggitin na ng yung na ang nabisto ko na ito, nakinig ako sa oral argument na ng kaso na pagpapabalik sa 89.9 billion mula sa kaban ng bayan at ibalik sa PhilHealth ay nabisto na ang lugi pala, bankrupt ang PhilHealth, and yet pinilit nila kinuha yung pera. So ibig sabihin napakalaki pong yan, napakalaking kasalanan sa Pilipinas yan. Kung binawasan mo pong PhilHealth, ang ibig sabihin po niyan ay tinanggalan mo ng halaga ang maaring mapunta sa lahat ng Pilipino na magkakasakit sa ospital. At kung gano'n ang ginawa, mas pinili ni Bongbong yun na mangyari kaysa yung bigyan ng pundo pagkasunod na taon ay tinanggal pa nila 74.4 billion na dapat manggaling sa pundo ng Sintax, sa pundo ng Pogo, Pagcor, pundo ng PCSO para ilagay sa PhilHealth at para gagamitin sa mga nagkakasakit na Pilipino para naman sa pag-asa na manatiling buhay ang maraming Pilipino. Alam niyo po kaibigan, importante po na mabuhay ang mga Pilipino kasi maraming mga magagaling. At kung mamamatay po yung mga magagaling, ang ibig sabihin po nyo na nababawasan tayo ng tinatawag na mga magagaling na Pilipino na para magpapatakbo ng ating bayan. So maray na hapon sa kay Agnes Diqueros sa Naga City, kay Aris Macabulos, Mayap Agad Panapon. So sa mga kapsat ko na imbag ngarim. Okay, so ngayon papatuloy tayo, no, mga Bisaya, mga Cebuano, maayong hapon. Sa mga Ilonggo, maayong hapon. Sa mga waray-waray, maupay nga kulop. Kay Ma'am Fe Abakahe Kunya, maayong hapon. Maayong hapon di sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa Butuan City, sa mga kauban ako diha, no? Tapos sa mga taga Surigao, mga Lanao Norte, sa Lanao Sur, so mga Pagari, Agupakatakan sa Maguindanao, tapos sa mga ibang lugar, mga waray-waray, mga Surigao nun, Maradyaw nga hapon sa Hinyurot. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay itong PhilHealth. Skip muna tayo dun sa impeachment. So ito lang po ang para maintindihan ninyo kung anong nangyari. Ang tanong, makatarungan ba yung kinuha ng nila ni Bongbong Marcos ang 89.9 billion mula sa PhilHealth? Makatarungan ba? At binalik nila sa pundo ng pangnasyonal, pangkalahatan, at mula roon ginamit nila sa pagpundo ng pamimigay ng ayuda, yung mga AKAP, AX, yung MAIP, yung TUPAD, lahat-lahat na. Pati 4Ps noon sa 2024, pinag-usapan natin yung taong 2024. So, nung taong 2024, ay nabisto na bankrupt
na pala ang 3 taon ng bankrupt 2021, taong 2022, taong 2023, at noong taong 2024 nang kinuha ang 89.9 billion pesos ay hindi na dapat kinuha, bankrupt. So doon din nalatag sa Supreme Court na bisto ano ang pagpamamalakad ng mga opisyal ng PhilHealth. So lumalabas po na pinapatakbo nila ito na talagang parang insurance. Ano ba yung insurance? Ganito po yung insurance. Ah, pag parang paluwagan, mayroong 20 katao nag-usap, magbibigay ng 100 pesos kada buwan. So kung 20 sila sa 100, so magkakaroon sila ng 2,000 a month. So 2,000 a month, magra-raffle sila sa pabulutan kung sinong unang tatanggap. So sa loob ng 20 na ikutan, kung ang pangalan mo, turn mo nakukuha na, ikaw na ikukuha ng lahat ng inipon na to na 100 pesos mula sa bawat tao, sa 20 katao. Ngayon ang PhilHealth naman po ay parang ganon, pero nakabase, kukubra ka lang kung ikaw ay magkakasakit. So ganon. Kung ayaw mo magkakasakit, wala kang kukunin. Parang ganon lang yan. So nag-iipon ng pera ang PhilHealth para ihanda kung sino ang magkakasakit, doon bibigyan ng panggastos. Ang kaisipan nitong PhilHealth na to, kung makapag-ipon na ng malaki, ay pwede niyang sagutin ang lahat ng gastusin sa ospital. Kahit milyones pa yan, kahit cancer pa yan, kahit anong sakit. Yan po ang pakay. Pero hindi naaabot dahil nga kakulang yung pundo. Bakit saan po nagagaling ang pundo? Ang pundo po ng PhilHealth na nagagaling una doon sa contribution ng mga empleyado ng gobyerno at empleyado ng pampribado pagawaan. So, kukunin yan sa kanila, ipunin. Tapos, sa bagong batas ng PhilHealth na tinatawag Universal Healthcare Act o UHCA, ay hindi na pababayarin ang mga senior citizens na mga mahirap. Hindi na pababayarin ang mga PWDs o mga taong may kapansanan. Hindi na rin pababayarin ang mga taong walang trabaho. So, 3 uri ng trabaho. So, ngayon paano sila kung magkakasakit sila? Tanggap pa rin sila. Yung sakit nila babayaran pa rin ng PhilHealth. Hindi ba unfair yan sa mga Pilipino na kinukunan ng contribution? Hindi naman po. Bakit? Kasi yung share o parte o bahagi ng pagkagasta nitong mga taong libre sa PhilHealth ay sasagutin ng pamahalaan. So paano po sinasagot ng pamahalaan? Sa pamamagitan po ng batas na tinatawag na Republic Act 11-223, sinasabi roon na ang kita sa syntax. Ano yung syntax? Yun po yung mga buwis na kinukuha po sa pagbebenta ng sigarilyo, pagbebenta ng alak, pagbebenta ng beer, pagbebenta ng lahat na matatamis. So kung magkano kinita doon, lahat noon na kinikitang buwis ay ibibigay sa PhilHealth at gagamitin ng PhilHealth para palakihin ang pundo at para masasagot ang lahat ng mga Pilipino na mauospital. Okay? Ganun po ang prinsipyo. So, pangalawang pundo mula sa PAGCOR. Ang pundo naman po ng PAGCOR, kalahati ng kanilang share ng national government kung magkano ang dapat ibigay ng PAGCOR sa pamahalaan, sa kinikita nito sa mga kasino, sa mga pogo noon, ay ibibigay nila sa pamahalaan. Pero kalahati niyan ay mapupunta sa PhilHealth. So kung magkano man yan, kinukompute lang yan. Kumbaga kung magkano mas lalabas, yun na yun. Di na pwede bawasan. Ang pangatlong pinanggalingan ng pundo, maliban dyan, ay para sa mga membro o kasapi ng PhilHealth na hindi pinapabayad, ay ang PCSO. Ang charity fund ng PCSO, 40% po dyan manggaling ay ibibigay sa PhilHealth.
So in other words, naisip na natin na kung patuloy na patuloy yan, ay makaipon na malaking pundo ang PhilHealth. Mas malaking pundo na maipon nito, mas malaki ang itutulong sa bawat may sakit. Ang nanay ko, naalala ko, nagkasakit na ospital ko, ay binigyan kami 35,000. Pero ang bill namin sa totoo lang, mahigit na milyon, no? 2 million mahigit. Pero at least may binabayad ang PhilHealth. Ang PhilHealth naman, hindi nila kaya ibigay ang lahat ng gastusin sa ospital. So sa ngayon, sabihin natin, mayroong mga 40,000 pesos na itutulong, parang tulong na lang nangyari. Hindi maabot-abot yung tinatawag na 100% na libre ng ospital, na dapat ang target natin ay zero billing. Na nangyayari ba yan? Hindi po pa nangyayari mula nang itinayo ang PhilHealth. So ngayon, nang hindi na nga nangyayari, noong mga July 2024 ay kinuha pa ni Bongbong Marcos at saka ni Ralph Recto ang 89.9 billion mula sa PhilHealth. Ngayon, saan nila di ginamit? Ginamit po nila sa pamimigay ng ayuda. Yung budget na iba, doon nila ginamit. So, ang ibig sabihin, noong 2024, kung hindi nila nakuha yung pondo ng PhilHealth, ang utang, ibig sabihin kasi ang katwiran nila, imbis na uutang kami para panggastos, ito na lang ang pera ng PhilHealth gagamitin namin. So, kaya, ang pamalit utang, itong kinuha sa PhilHealth. So, masigwi lang ko konti, ang PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, ay kinunan din ng 117 billion, mas malaki. At binilagay din pangtulong sa budget expenses. So, 1.17 at yung 89.9, so that is equals to more than 200 million. So 200 billion ang kinuha ng grupo ni Bongbong Marcos sa mga pondo ng mga korporasyon na dapat hindi kunan ng pondo. Nevertheless, punta tayo sa pagkakataong ito. Ngayon, marami pong nagreklamo nung kinuha yung pondo na yun. Ang nagreklamo dyan ay isa na si Coco Pimentel, ang grupo ng Akbayan, grupo ng Bayan Muna, at grupo rin nila nandun din si Attorney Sani Matulak na iniendorso ko na kandidato pagka-senador mula po sa Workers' Peasants Party. Siya po ay aking kilalang kilala kasi po ay naabutan ko siya na estudyante rin siya sa scholar dyan siya sa Mindanao State University, Marawi. So magkasabay kami niyan, halos nauna lang siya sa akin isang taon. So anyway, magaling po na abogado yan si Sani Matulak. Nakapokus lang siya sa work sa mga labor laws. Pero magaling pong abogado yan. So anyway, nakita ko isa siya sa nag-argumento or sa oral argument doon sa oral argument sa Supreme Court patungkol doon sa PhilHealth. Ngayon sa oral argument doon, nabisto po ng ni Justice Ami Lazaro na yung PhilHealth pala ay nung kinuna ng pera ay bankrupt. Ang pinagbasihan naman ni Justice Ami Lazaro na bankrupt ay yung mismo sulat o findings ng Commission on Audit na sinulat doon sa PhilHealth at sinabihan ito na bankrupt sila. So kahit bankrupt, kinuha pa yung 89.9 billion nila na pambayad sana, pansagot sana sa mga utang ng PhilHealth. Nevertheless, ang nangyari po ay talagang kinuha nila. So ibig sabihin, ang ating pamahalaan ay gumagawa po ng diskarte na kumukuha ng pera at hindi pinag-aralan bakit kinunan nyo ng pera. Okay, so bago ko ipipresent yung pagtatanong ni Justice Ami Lazaro ng Supreme Court sa tauhan ng PhilHealth at saka sa treasurer ng Deputy National Treasurer, ay nais ko lang banggitin na hindi lang po pundo ng PhilHealth ang kinuha. So ibig sabihin, ang mangyari po dahil kinuha, hindi na mapapataas ng PhilHealth ang kanilang tulong sa mga pasyente. So sa ngayon,
Yung sa nanay ko na 35,000 lamang binigay, ay maaaring bababa pa yun kasi wala ng pundo, kinuha pa yung 89.9 billion. So, some other time ko na lang pag-usapan, isasabihin sa inyo na palugi pala ang sistema rin pagpatakbo sa PhilHealth, hindi maganda. So, iba kaysa naisip kong solusyon na kung ako maging senador, ano ang gagawin natin sa PhilHealth. So, anyway, sabi ko nga parang paluwagan lang ang pundo sa PhilHealth na kung sino magkakasakit ay siya mabibiyayaan. So kung hindi ka magkakasakit sa taong ito, wala kang ang gastos, hindi ka hindi ka naman apektado, pero hindi ka rin bibigyan ng pera ng PhilHealth. Ang bibigyan lang ng pera ay yung nagkakasakit. So okay, so ganon din ang ginawa sa uh, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano naman po ang papel sa PDIC? Parang PhilHealth din po yan, naka-insure. Ibig sabihin ko sa PhilHealth, kung sino magkasakit, doon mapupunta ang pera. Sa bank PDIC naman, kung sino ang malulugi na bangko na mabankrupt ay sasaluin ng PDIC at babayaran ang lahat ng depositor. Halimbawa, nagdeposito ka sa isang bangko, sabihin natin, di naman natin sinasadya, Mr. BDO ha. Halimbawa, BDO, depositor ako dyan. So, nalugi, halimbawa, ang BDO. Ang PDIC ang magbabayad sa depositor. Halimbawa, may deposit ako na 500,000. Babayaran ako kaagad ng PDIC ng 500,000. Kahit na pagdeklara na bankrupt o bankrun o sarado ang BDO. Ganun po yun. So, ano ang coverage ng PDIC? Hanggang 500,000 lamang po. So, ibig sabihin, yung PDIC, pwede pang palakihin ito kung palakihin din lang premium. Ngayon, saan po kumikita ang PDIC? Ang PDIC po ay tumatanggap po ng bayad ng lahat ng private banks. Lahat ng private banks ay magbibigay sa kanila sa PDIC na parang paluwagan din na kung sinong matumba na bangko, siya ang makakakuha at ang mga deposito ng bangko na yan ang siyang mabibiyayaan. Pero imbis na itaas ang assurance ng PDIC para maraming Pilipino maengganyo na magdideposito, so kailangan tataasan para matanggal ang takot ng Pilipino. Halimbawa, malugi isang bangko, wala siyang kaba na maibalik ang pera niya. Kagaya niyang mga iba na bideposito billion-billion. So, ang ibabalik lamang ng PhilHealth hanggang ngayon na nag-uusap tayo ay ang kakayahan nito umaabot lamang sa 500,000 pesos kada depositor. So, kung ikaw ay depositor na nakadeposito 1 million, pag natumbang BDO na doon ka nagdeposito, bibigyan ka agad ng PDIC ng 500 million. Ganun lamang po. 500,000 pesos. Halimbawa, kung hanggang 500,000 lang ang kaya ng PDIC. Ngayon, kinunan pang PDIC. So, ibig sabihin, mas lalong problema ang PDIC. Ganon po ang style ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So, ibigay ko natin, pakinggan po natin si Justice Ami Lazaro. Hindi ko na-record Sandali. Hindi natin na-record. Ipasok natin ulit video file. Ayan. Uy, bakit nawala? So anyway, nawala, hindi ko may present. Anyway, after all, yun lamang po ang summary ng aking gustong ikwento na kinumpronta ni Justice Ami Lazaro ang PhilHealth at ang pamahalaan sa pamamagitan ng Solicitor General na bakit nyo kinuha ang pera na 89.9 billion mula sa PhilHealth. Lumalabas po na sinulatan na ng Commission on Audit ang PhilHealth na lugi ito, bankrupt, hindi lang simpleng lugi, bankrupt mula noong 2021, 2022 hanggang sa 2023. So noong 2024 ay kinuha pa nila. So kung kinuha nila, ano mangyayari? Apektado tayo mga Pilipino. At in the meantime, doon napunta yan sa
gagastusin nila. Okay? So hanggang dyan na muna topic natin. Mamaya konti magta-topic ako kung paano tumakbo yung pamahalaan ni Bongbong, pamahalaan ni Duterte, pamahalaan ni Noynoy, at malaman natin kung dito mo makikita na bankrupt din pala ang pagpatakbo ng ating pamahalaan. So okay, hanggang dyan lang muna tayo. Sa ngayon, hindi na muna ako mag-shout out sa dami ng mga pumasok. Magandang hapon po.